Alaskadora at Alaskadora, habang sinusubaybayan ng bansa ang impeachment proceedings, actually may napansin ako. Ano? Parang may Studio A at Studio B na nagaganap. Magkaiba ang pinapanood ng Senado at ang pinapanood ng publiko. Kasi sa loob ng session hall, ang pinag-uusapan ay constitutional law, due process, rules of evidence, accountability. Pero sa social media, ang pinag-uusapan ay ibang-iba. Ano? Ang galing ng banat. Ang kulit. Wow, astig. Wow, panalo yung one-liner niya. Oh. At doon ako nagsisimulang mag-isip. Ano ba talaga ang pinapanood natin? Isang constitutional process o isang political spectacle? Hindi ito usapin kung sino ang kakampi mo. Hindi ito usapin kung sino ang gusto mong manalo. Ang tanong ay mas malalim. Ano bang inaasahan natin bilang isang bansa sa mga taong iniluklok natin sa pinakamataas na kapulungan ng ating bayan? Kapag senador ang nagsuot ng judicial robe bilang senator judge, nagbabago ang kanyang papel. Hindi na siya campaigner, hindi na siya influencer, hindi na siya entertainer. Sa sandaling yon, ang inaasahan ng publiko ay ang pagiging patas, hindi one-sided, maingay at tapat sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Kaya bawat tanong, bawat pahayag, bawat kilos, may bigat yan. Dahil hindi lang isang tao ang hinuhusgahan, ang sinusukat din ay ang kredibilidad ng ating mga institusyon. Pero ito ang mas malaking tanong. Kapag natapos ang hearing, ano ang naalala natin? Ano? Ang legal arguments, ang constitutional issues, o ang mga eksenang nag-viral. Kasi kung mas napapansin natin ang mga personalities kaysa sa prinsipyo, kung mas madaling maalala ang punchline kaysa sa argumento, kung mas nagiging mahalaga ang entertainment kaysa sa institutional responsibility, actually hindi lang ang mga politikan dapat nating suriin. Pati tayong mga mamamayan. Sapagkat sa bawat kalokohan na binabansagan nating authenticity, sa bawat katangahan na ating pinapalakpakan, at sa bawat papoging ating ginagawang sukatan ng husay, may mensahe tayong ipinapadala sa ating mga leader. Ito gusto namin makita. At natural, yun din ang mas lalo nilang ibibigay. Dahil sa isang demokrasya, hindi lang mga leader ang humuhubog sa bansa. Ang panlasa ng mga botante ang humuhubog sa uri ng mga leader na umaangat. Nakita ninyo yan sa mga survey. At kapag ang pinakamataas na constitutional process ng ating bansa ay sinusukat sa dami ng objection, tawa o viral clips, baka hindi ang Senado ang kailangan tanungin. Baka tayong mga manunood. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat. Ang tanong ay kung sino ang pinakaangkop sa responsibilidad na ipinagkatiwala natin. Dahil ang Senado, hindi yan endeblado. Ang Senado ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya at ang kalidad ng ating mga senador ay salamin ng kalidad ng ating mga pinahahalagahan bilang isang bayan. Yun. We should question ourselves. Pero, very basic kasi yung issue. What is basic? Sec, Ronald. Karapat dapat ba yung mga senator judges na nandyan? Exactly. Mahigit kalahati may kaso Mga lintik na yan, di ba? From the very start. Kaya, magbago na tayo. Hindi lang outward, dapat inward. Sa parating na eleksyon, kalusin na yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko, electoral revolution no less. Diba? Electoral dahil within the Constitution. Diba? Pero, revolutionary. Correct. Bakit? Dapat itaob mo yung lamesa Dapat hindi yung mga, sabi ni Tim Tarty, yung mga bobo na yan. Hindi yung mga kawatan na yan. Hindi kawatano, ha? Yung mga kawatan na yan. Yung mga, pero mo, first Asians to be charged with crimes against humanity. Tapos hindi pa natin mahuli ang mga lintik, di ba? At dinidepend pa. Tapos dinidepensahan. Tapos yung nagdidepensahan, tingin sa sarili, God's gift to the Senate. Magising naman tayo. Di ba? Buti na lang, sa survey, tayo si Robin. Si Ruben. At saka si Vico Soto. Ibig sabihin, may kalahati na nabubudol pa. Ng mga bobo at walang laman, mga kawatan. Pero may kalahati, maghahanap na ng katulad ni Vico Soto.